Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa pagiging ang pinakadakilang dragon hunter ngunit hindi sapat na iligtas ang mga taong mahal niya. Nakilala niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Ragna na nakikipaglaban sa isang dragon. Ngunit tila nagambala siya ng isang dragon ay mabilis na gumalaw patungo sa kanya. Ngunit isang batang babae na nagngangalang Leo ang dumating upang iligtas siya. Si Leo na natalo ang dragon na may isang beses na hampas. At pinayuhan si Ragna na manatiling mas alerto. Nagpasalamat siya sa kanya. Pinaalalahanan siya na bigyan siya ng headpats. Nalaman namin na ang mga dragon ay matagal nang nagdudulot ng kaguluhan para sa mga tao. Mayroong dalawang paraan upang patayin ang dragon. Ang unang paraan ay sa pamamagitan ng pagsaksak nito gamit ang isang silver sword na naglalabas ng silver na nagyayelo ng dugo ng dragon at ang pangalawang paraan ay sa pamamagitan ng pagpapasiga nito sa sikat ng araw. Kinabukasan pinapanood ni Leo ang katawan ng dragon na nasusunog sa sikat ng araw. Kinuha ni Leo ang puso ng dragon at sinaksak ito ng silver dart. Ang puso ay nagyelo at inilagay niya ito sa bag bilang patunay ng kanilang matagumpay na misyon. Narating nila ang Guildhall. Nalaman natin na ang Dragon Hunters ay parang mga sundalo na nagsasagawa ng mga quest at sila ay binabayaran para sa pagkumpleto nito. Si Leo ang pinakabatang Dragon Hunter at siya ang pinakamalakas na Dragon Hunter sa Ranbara City na nakatalo ng mas maraming dragon kaysa sa sinumang. Naghapunan ang dalawa at tinanong ni Leo si Ragna kung maaari ba siyang magkaroon ng karne kaya nangako si Ragna na gagawa siya mamaya. Ang mga bata na ito ay nasa sabik na iniisip ni Ragna kung paano naiinggit ang ibang mga taga-baryo sa kakayahan ni Leo. Ngunit nakikita niya bilang ang kanyang bayani kinunanan niya ito ng litrato niya at nasiyahan sila sa kanilang sandali na magkasama. Ang isang lalaki na nakaupo sa tabi nila at iniinsulto si Ragna dahil sa paglilite kay Leo ngunit parehong walang ideya sina Leo at Ragna kung sino ang lalaki na ito. Ang lalaki ay naiinis at sinigawan si Leo na nagsasabi sa kanya na siya ay si Sykes ang Dragon Hunter, na may pangalawang pinakamataas na numero sa pagpatay ng dragon. Matapos nun hindi pa rin siya nakikilala ni Leo, at ito'y mas lalong nakakainis sa kanya pero kinalma niya ang sarili niya. Naglakad siya papunta kay Ragna at sinabi sa kanila na pabigat lang siya kay Leo, dahil wala siyang maibibigay bukod sa pagiging personal butler niya. Naiinis si Leo kaya binunot niya ang kanyang espada at ibinagsak siya sa proseso. Nagtataka siya kung bakit siya naging Dragon Hunter, dahil karamihan ay habol lang sa fame at fortune ngunit ipinakita niya na nandoon siya para maging pinakamalakas na Dragon Hunter. Turing na pinakamalakas na halimaw kaya naman hinahabol niya sila. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ang susundan siya sa pagtupad sa quest na ito, at tanging si Ragna lang ang matapang na itaas ang kamay pagkatapos ilagay si Leo sa kama. Nagsimulang magsanay sa labas habang iniisip ang kanyang sarili na tiyak na kailangan niyang lumakas upang maprotektahan si Leo. Habang nagsasanay ang matandang Dragon Slayer biglang lumilitaw sa kanyang likuran na nagsasabi sa kanya na hindi niya makakamit ang kanyang layunin, at mawawala sa kanya si Leo. Nakita ni Ragna ang pangitain ni Leo na namamatay. Tumatama ang takot sa buong katawan niya. Umiiyak siya habang iniisip kung panaginip lang ba ito o propesya ba ito. Kinabukasan habang sabay na naglalakad pauwi tinanong ni Leo si Ragna kung bibili sila ng karne para sa kanya. Mamaya sa gabing yun pagkatapos ng hapunan ay pinatulog niya ito ngunit nag-aalala pa rin siya tungkol sa kanyang pangitain. Kinabukasan sa Guildhall ang Dragon Hunters ay nagreklamo dahil walang anumang mga pakikipagsapalaran na nakapost. Kaya't iminumungkahi ni Leo na pumunta sila sa labas. Tinanong si Ragna na pansin niyang kaunti lang ang mga dragon nitong mga nakaraang araw. Mukhang hindi masyadong interesado si Ragna habang pinag-iisipan niya ang kanyang nakita at sinabi niya sa kanya na humahaba na ang kanyang buhok. Kaya oras na upang putulin ito sa susunod na araw. Habang ang pagsasanay kay Ragna ay patuloy na naririnig ang boses ng lalaki. Ang kanyang ulo na nagpapaalala sa kanya na mawawala sa kanya si Leo ay nabalot siya ng galit at sinimulan niyang hampasin ang puno sa tabi niya. Pagtalakay sa posibleng dahilan ng kakulangan ng quest ay nagsiwalat na ang mga dragon ay aktwal na lumilipat sa silangan. Ipinahayag ni Sykes ang kanyang pagkagulat dahil sa silangan naruroon ang isang kaharian na hindi inaatake ng dragon sa loob ng mahigit isang dekada. Si Leo at Ragna ay nakaupo sa bar sa kainan na sinabi niya kay Ragna na kapag pumunta sila sa Donna Pier kailangan nilang bumili
bumisita sa isang sikat na pastry shop. Doon ay napansin ni Leo na wala sa pag-iisip si Ragna na tila tinitingnan niya ang kanyang mga mata at napansin niya na may mga bag ito sa ilalim nito. Napansin din niya na ang kanyang palad ay hindi karaniwang magaspang. Nagpapahiwatig na siya ay nagsasanay ng husto. Tinanong niya ito kung anong magagawa niya para sa kanya. Bukod sa pag-aalaga lang sa kanya, sinabi sa kanya ni Leo kung ano ang naisip niya tungkol sa kanya noong una silang nagkita, na nagsasabing may potensyal siyang maging malakas o mas malakas pa kaysa sa kanya. Sabi nito nang may kumpiyansa at nangako siyang protektahan siya, hanggang sa dumating ang araw na mas marami na siyang karanasan. Sa nakaraan ni Ragna, ang mga magulang ni Ragna ay kinakain ng mga dragon noong at siya ay maliit na bata pa noon. Inampun siya ng mayamang tao, ngunit ang kanyang mansion ay nasunog sa lupain ng dragon, at ang tingin ng mga tao ay nasumpa siya sa ilang sandali. Pagkatapos ay lumitaw si Leo sa kanyang harapan, at hiniling niya sa kanya na tulungan siyang manghuli ng mga dragon. Mabilis niyang sinubukang bigyan siya ng babala na lumayo sa kanya, ngunit tiniyak niya sa kanya na siya ay malakas, at hindi madaling mamamatay. Ay inatake sila ng dragon ilang sandali lamang pagkatapos siya ay naghatid ng isang mapangwasak na atake sa dragon. Tinanong siya ni Leo kung iniisip pa rin niya na siya ay nanunumpa, at idineklara niyang mananatili siya sa tabi niya hanggang sa araw na siya ay mamatay. Sa sumunod na araw, isang napakalaking quest ang naipost na umaakit sa atensyon ng lahat ng dragon hunters. Tinanong ni Leo si Sykes kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag niya na ang isang kawan ng mga dragon na pag-atake ay hindi lumitaw at isang pakikipagsapalaran ang ipinadala. Mga dragon hunter ay humihingi ng tulong, ngunit tila kinikilabutan ito, at nagtaka si Leo kung bakit siya natulala. Pagdating nila ng madaling araw, ang lungsod ay nasusunog at isang kawan ng mga dragon ang nagdudulot ng kalituhan at pagkawasak. Kaya napaisip si Ragna kung siya ay actress o siya ay mamamatay, ngunit tiniyak sa kanya ni Leo na siya ay mabubuhay, at siya ay tumalon para sumali sa labanan. Ng isang lalaking nababalutan ng dugo ay lumabas mula sa apoy, at ang mga dragon hunter sa malapit ay mabilis na tinitingnan kung ayos lang siya, ngunit ang dugo ay biglang naging mga talim na agad na pinatay ang mga dragon hunter. Si Ragna ay nagpasya sa kanyang isip na hindi niya hahayaang mamatay si Leo ng ganito, kaya tumakbo din siya papunta sa larangan ng digmaan. Nilapitan niya ang misteryosong lalaki mula sa likuran niya. Napagtanto niya na ang lalaki ay katulad ng taong pumatay kay Leo sa kanyang mga pangitain, ngunit naputol ang kanyang espada. Ginamit ng lalaki ang flames para itulak si Ragna sa isang kalapit na ilog, at sinabi ni Leo kay Sykes na iligtas siya habang kaharap niya ang lalaki. Habang lumulubog si Ragna sa ilalim ng ilog, sinabi sa kanya ng lalaking lumalapit sa kanya ang kanyang kinabukasan. Kung mamatay si Leo sa labanang ito, siya ay mapupuno ng puot at paghihiganti laban sa mga dragon. Ito ay magiging dahilan upang siya ay magsanay sa kanyang mga limitasyon, at kahit na siya ay lalampas sa mga ito sa tuwing makakahanap siya ng mga bagong kasama sa labanan. Ngunit sa huli ay mawawala ang bawat isa sa kanila. Nalaman natin na ang lalaki ay isang hinaharap na bersyon ni Ragna. Sinabi niya kay Ragna na iniidolo niya si Leo sa halip na maging mas malakas sa kanyang sarili. Ipinaliwanag niya kung gaano siya kalakas, ngunit wala nang natitira para sa kanya upang protektahan ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Si Ragna ay tumakbo sa kanya at nagmakaawa siya sa kanya na bigyan siya ng kapangyarihan upang protektahan si Leo. Ang kanyang hinaharap ay itinulak siya at sinaksak siya sa puso. Ang espada ay nagsimulang magpalamig sa kanya mula sa loob, at ang mga alaala mula sa kanyang hinaharap na sarili ay nagsimulang dumaloy sa kanya. Pabalik sa totoong mundo, si Ragna ay sumisigaw sa sakit. Sinabi sa kanya ng kanyang hinaharap na sarili na ibibigay niya sa kanya ang kanyang kapangyarihan upang iligtas si Leo, ngunit ang kanya katawan ay hindi niya maigalaw. Lumipat ang eksena kay Leo na nakikipaglaban sa superior na dragon. Lumilitaw na pagod siya at tinanong niya ang lalaki kung siya ang Dragon Gods. Ngunit ang lalaking ito ay nakakainis at inatake niya si Leo dahil sa paghahambing niya sa kanya bilang Diyos. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Grimwald, ikasampung Seat of the Blood of the Wing. Nabanggit niya iyon na siya ang pinakamababang ranggo sa lahat ng nakatataas na superior dragon. Ipinaliwanag niya na ang kanyang Diyos ay mahilig sa mga cake mula sa sikat na pastry shop mula sa Dunapir. Ngunit ang tindahan ay nawala ng negosyo matapos itong pagnakawan ito, at nagalit ang kanilang Diyos kaya't inutusan niya silang sirain ang kaharian at naghanda siya na patayin si Leo. Ngunit bigla niyang naramdaman ang isang bagay sa likod niya. Ay nakita namin si Ragna na dahan daw ang lumalapit sa kanya. May mga dragon na sumusubok na umatake sa kanya.
ngunit nagyelo at nawasak ito sa isang iglap nang hindi man lang niya ito nahahawakan. Lumapit siya kay Grimwald, ipinahayag na sa paglipas ng panahon ng kanyang pakikipaglaban sa mga dragon sa hinaharap na sarili, ay nagawang pagsamahin ang kanyang sarili sa kanyang pilak na espada at ang kanyang katawan ay naging isang sandata na may kakayahang gumawa ng pilak. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng pagsasanay kung paano kontrolin ang pilak sa kanyang katawan, naperpekto niya ito at nakabuo ng isang malakas na pamamaraan na kilala bilang Silverine Bow Arts. Habang nilalapitan ni Ragna si Grimwald, ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-freeze at nagsimulang mabalat ng takot na naalala niya ang parehong aura na nakuha niya mula sa mga monarch ng dragon. Ang mga pinuno na itinalaga ng kanilang Diyos, na iinis siya sa kanyang sarili dahil sa takot sa isang tao lamang. Kaya siya ay nag-transform sa kanyang buong dragon para maghanda na lumaban gamit ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ngunit nagawang gawing yelo ni Ragna sa kanyang paghawak at dinurog niya ito hanggang maging alikabok. Pagtapos niyang gawing alikabok si Ragna ay naghahabol ng kanyang hininga nang lumingon siya at nakitang buhay pa si Leo. Tumakbo siya palapit sa kanya na umiiyak at niyakap siya ni Leo, na nagsasabing alam niya na siya ay nagsumikap upang matamo ang kanyang antas ng lakas. Alam niya kung gaano niya kamis ang kanyang kinabukasan kay Leo at nagpapasalamat si Leo sa kanyang pagligtas sa kanya. Ang future na Ragna at ang misteryosong babae ay makikita sa ibang dimensyon na nalaman namin na siya ay namatay. Habang ang babae ay nagpapaalala sa kanya ng presyo na dapat bayaran, sabi niya, na ang kanyang nakaraan ay hindi rin mabubuhay ng matagal dahil sa matinding kapangyarihan na natanggap nito. Ngunit umaasa siya na ang kanilang mga nakaraan ay matupad ang kanilang pangarap na lumikha ng isang mundo na walang dragon. Bumalik sa totoong mundo, 6 na lungsod sa kaharian ang nawasak. Ng magising si Ragna ay nasa sabik pa rin siyang makitang buhay si Leo, at nagsimula siyang umiyak. Pumasok si Sykes sa silid at nagtataka kung bakit siya umiiyak na parang bata. Ipinaliwanag ni Ragna na tinatrato ng mga dragon ang salita ng kanilang Diyos bilang babala mula pa noong inutusan silang wasakin ang kaharian. Hindi sila titigil hanggat hindi nila natutupad ang kanyang hiling, kaya't sinabi niya sa kanila na ang tanging solusyon ay ang makaalis sa kaharian. Nagtataka si Sykes kung ano ang ginawa niya sa totoong Ragna dahil ang Ragna na kilala niya ay hindi kasing talino niya. Nagtanong sa kanya kung sino siya pero nakatulog lang si Ragna. Biglang naramdaman ni Leo at Sykes na nanginginig ang paligid sa ilalim nila. Tumakbo sila patungo sa bintana para makita kung ano ang nangyayari at nalaman nilang papalapit na ang kagubatan sa labas ng kaharian. Nagmamadali si Sykes para ibalita sa Dragon Hunters na sinasalakay sila ng kagubatan. Si Leo ay nagmamadaling lumabas upang ipagtanggol ang kaharian, samantala sa kagubatan ay makikita natin na ang isang superior na dragon na ang pangalan ay Temro ang nasa likod ng pag-atake. Mayroon naghahatid sa kanya ng pagkain at kinakabahan silang naghihintay na makita ang kanyang mga reaksyon. Lumalabas na natutuwa sa panliligaw na ang chef ay naganhawahan, ngunit sinabi ni Temro na ito hindi pa rin kasing ganda ng karne ng tao. Kaya kinagat niya ang lalaki sa kanya, sinunggaban ang 2 babae at kinain niya rin ang mga ito. Ay ibinaling niya ang atensyon sa huling babae, na napansin na dahil inutusan sila ng kanilang Diyos ay malaya siyang kumain ng lahat ng tao sa bansa. Samantalang makikita si Sykes na tumatakbo sa kaharian habang dumaraan ang mga ugat ng puno. Inatake niya ito at napansin niya na nagyayelo ang mga ito. Kaya napagtanto niya na may dragon sa likod ng pag-atake. Pinutol din ni Leo ang mga ugat, ngunit napansin niya na napakarami nito. Bigla niyang nakita na nahuli si Ragna. Kaya nagmadali siyang iligtas siya. May mga ugat ng puno na umaatake sa kanyang, pero si Ragna ay biglang nagising habang nagyayelo ang lahat ng mga ugat. Sa lugar na naramdaman niya ang presensya ng dragon at agad siyang tumungo. Sinusubukan ni Leo makipagsabayan sa kanya pero iniwan niya lang siya sa likod niya. Dumating siya sa pugad ng dragon ay agad na inilabas ito sa pamamagitan ng isang sipa. Sinabi niya na siya ay nagmura at nakita niya ang hinaharap kung saan lahat ng malapit sa kanya ay pinapatay ng mga dragon. Iniisip niya kung ano ang magagawa niya upang maiwasan ang pagkawala ng lahat at siya ay dumating sa conclusion na dapat niyang lipulin ang lahat ng mga dragon. Nagtataka siya kung paano siya magtatagumpay gayong kahit ang kanyang kinabukasan ay hindi niya magawa. Sa sandaling iyon, ang babaeng nasa tabi niya ay nagtataka kung ayos lang siya at nagulat si Ragna nang makita siyang kinikilala siya nito bilang Crimson, na hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito. Ngunit si Ragna, sinabi sa kanya ang kanyang plano na patayin ang lahat ng mga dragon, na humihiling sa kanya na tulungan siya.
Sinabi sa kanya ng batang babae na napagkamalan niya siyang iba kaya nagsimula siyang magpakilala. Ngunit alam na ni Rog na ang kanyang pangalan ay Elisa at siya ay isang 14 na taong gulang na batang babae mula sa isang farming village na inatake ng dragon. Alam niya na ito ay kwento lamang ng kanyang cover habang inihayag niya na nakilala niya ang kanyang hinaharap na sarili. Ngunit sinabi pa rin ng batang babae na hindi niya alam kung ano ang sinasabi niya tungkol sa kanya pagsasabi ng kanyang pangalan ay Elise. Sinasabi ni Rog na siya ay talagang Crimson ang dating Dragon Monarch ng Wing Bloodline. Ngunit siya ay binasagang traidor pagkatapos na subukang patayin ang Dragon God. Nalaman namin na siya ang nag-uugnay sa hinaharap. Sa kasalukuyan at ang nagpahintulot sa hinaharap na sarili ni Rog na nabigyan siya ng kanyang kapangyarihan. Hindi siya sigurado kung bakit ngunit alam niyang ang layunin niya ay lipulin ang lahat ng mga dragon. Kabilang ang kanyang sarili sinabi niya sa kanya na kailangan nilang magtulungan upang makamit ang layunin ng kanilang mga sarili. Sa hinaharap ay hahawakan ng babae ang kanyang kamay ngunit bigla niya itong sinampal at ininsulto at tinawag niya itong lalaki. Naabutan sila ni Leo na iniisip kung tapos na ang laban ngunit biglang sumulpot ang dragon. Naghanda ito para lamunin sila. Ngunit si Rogna ay naghagis ng isang orb at nakatakas kasama si Leo. Ito pala ay isang bomba at ang dragon ay sumabog na may yelo. Namangha si Leo sa lakas niya. Pero humingi ng pabor si Rogna sa kanya na humiling sa kanya na tulungan siyang pamunuan ang natitirang mga tao. Sa kabila ng hangganan at sinabi sa kanya na plano niyang manatili sa likuran. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na siya ay masyadong mahina at mamamatay siya kung mananatili siya sa kanya. Nalungkot si Leo sa narinig niya at inihampas pa niya ang kanyang espada sa kanya ngunit pinigilan niya ito gamit ang isang daliri. At pinabagsak siya nang siya ay nagising, nakita niya ang kanyang sarili na bitbit ni Sykes at nakita naming may kasama silang iba na papunta sa border. Sa isang flashback nakita namin si Leo na sinasabi kay Rogna kung paano niya gustong maging pinakamalakas na iniisip niya kung anong klaseng panaginip ang mayroon siya. Ngunit sinabi niyang masaya siya hanggat maaari gusto niyang makasama siya. Hindi niya maintindihan kung bakit niya siya iiwan at nagtataka si Elise kung okay lang ba talaga si Rogna na iwan si Leo. Pero sabi niya hindi lang siya makakasama ng mga taong hindi niya pinapahalagahan o mga taong hindi mamamatay. Kahit papaano ay naghahanda na siyang umalis ngunit pinapasama niya si Elise na iinis siya sa sinabi nito. Na hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito na Crimson na kung siya ay isang dragon hindi siya makakalabas sa sikat ng araw. Itinuro niya kung paano siya malinaw na babae. Ngunit alam ni Rogna na may kapangyarihan siyang malaya ang baguhin ang kanyang edad at kasarian. Kahit papaano ay lumalayo sa pagkadismaya ngunit naabutan siya ni Rog na nag-aalok siya na alagaan siya kung pumayag siyang makipagtambal sa kanya. Iniisip niya na siya ay isang weirdo, tinalikuran niya siya ngunit biglang bumagsak si Rogna sa matinding lagnat. Nakita natin ang hinaharap na Rogna. Sa araw na una niyang nakilala si Crimson na nabighani siya sa kanyang kapangyarihan. Ngunit nang ipakilala niya ang sarili bilang isang Dragon Monarch ay agad siyang pinatay ni Rogna. Gayunpaman siya ay muling lumitaw at sinabi sa kanya na dapat silang magsanib puwersa. Pabalik sa kasalukuyan ay nagising at nakita namin na si Elise inalagaan siya. Nalaman namin na habang siya ay walang malay ay sinuri ni Elise ang kanyang katawan sa paghahanap ng Silverine, na kanyang nabubuo at ang kanyang nakakabaliw na antas ng potensyal ay nasasabik siya sa pag-iisip tungkol sa pagpatay ng mga dragon kasama niya. Ngunit bigla nilang napansin ang isang pulutong ng mga dragon na lumilipad patungo sa border. Naisip ni Elise na dapat nilang puntahan ang lahat ng ibang mga tao kaya mabilis siyang sinabihan ni Rogna na sumugod. Si Rogna ay handang tumanggap ng mga utos mula sa kanya ngunit iginiit pa rin niya na hindi siya si Crimson. Ngunit sinabihan siya na patayin niya ang lahat ng mga dragon na sinipa ang isa sa mga dragon palabas ng langit at ang iba ay lumapag upang harapin siya. Gamit ang kanyang Silverine technique ay lumikasan ng maraming mga espada at inilunsad niya ito sa dragon na agad na nagyayelo. At nahuli ni Elise ang isa sa mga espada at napagmasdan niya ito. Naramdaman niyang napakalakas nito na kahit na ang pangalawang rate na Dragon Hunter ay maaaring gamitin ito upang pumatay ng isang superior na dragon, na iniisip niya kung gagamitin nila ang mga espadang ito upang magbigay ng kasangkapan sa isang buong army at sa wakas ay nakita niya ang halaga ni Rogna. Bigla siyang samuka ng isang bungkus ng putik at tumalon ito papunta sa katawan ng mga dragon at sinumulan niya itong i-absorb. Binitawan niya ang kanyang selyo habang nag-transform siya at ipinakita na siya talaga si Crimson. Si Rogna ay masaya na makita ang form na ito ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay makikipagtulungan lamang sa kanya kung siya ay iinom ng kanyang lason. Ipinaliwanag niya na ito ay magkakaroon ng bisa kung siya ay magre-rebelde laban sa kanya,
Ngunit si Ragna ay umiinom lamang nito ng walang anumang pag-aalinlangan na ginagawa niya. Sa palagay niya hindi siya gumagawa ng isang bayani, ngunit sinabi niya na nagpapakita siya ng pangako bilang isang kasangkapan na plano niyang gamitin siya upang talunin ang 6 na monarch ng dragon, pati na rin ang Dragon God, at pagkatapos ng lahat ay naayos na niya plano niyang tapusin siya bilang parte na rin ang pagbuo ng kanilang partnership. Sa anyo ng tao at inakusahan si Ragna na walang galang sa kanyang amo, si Ragna ay natutuwa na makita siya, ngunit sinabi ni Slime na ito ang kanilang unang pagkikita, na sinabi kay Ragna na kailangan din itong magpakita ng respeto sa kanya. Wala akong masabi sa kanya at nagsimula siyang mawalan ng tiwala sa kanya. Malabo daw ang kanyang mga alaala at kailangan niya ng mga tiyak na trigger para maalala ang mga ito. Nagsimulang magduda si Crimson sa kanyang mga kakayahan, ngunit tiniyak niya sa kanya na makakaasa siya sa kanyang kapangyarihan. Dahil ang kanyang Silver Battle Arts ay ang kanyang katawan, kaysa sa isip niya ay nakikita namin ang isang grupo ng Dragon Hunters habang sinasalakay sila ng mga dragon, at sinubukan nilang tulungan ang ibang tao na makatakas, ngunit nagsimula silang ma-overwhelm nang biglang dumating si Ragna at nilabanan ang mga dragon. Nagawa niyang iligtas ang lahat, ngunit si Crimson ang nagpasya na gamitin ito para masubukan si Ragna. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Ragna na marami na siyang napatay na superior dragons, ngunit hindi pa siya narinig ng mga tao. Ipinakilala siya ni Crimson bilang isang salamangkero dahil alam niyang karamihan sa mga gumagamit ng magic ay superior dragon. Alam niyang bihira ang magic sa mga tao, kaya karamihan sa mga tao ay hindi pa ito nakikita. At dahil dito mas madali para sa kanya na linlangan sila. Ipinaliwanag niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtawag nito sa magic, na nagsasabi sa kanila na ang slime ay isang alagang hayop lamang na pinatawag ng magic, at sinimulan niya silang e-brainwash kaya sila ay namangha sa magic. Ang Dragon Hunter na si Michael ay lumapit kay Ragna at Crimson para sa kanilang tulong upang patayin ang isang dragon dahil sa tingin niya ay sila lang ang makakapagpabagsak nito. Naalala niya ang napakalaking buhawi sa lungsod at nakita niya ang isang tao sa center nito. Iniisip ni Crimson na ang lalaki ay si Tempest, isang makapangyarihang dragon na binabalot ang sarili sa hangin. Si Ragna na nagsabi na kailangan nilang talunin ang dragon, pero pinigilan siya ni Crimson at bumagsak siya sa lupa dahil sa pagod dahil masyado niyang pinipilit ang sarili niya. At inisip ni Crimson na baka hindi na siya makagalaw ng ilang araw, pero sinabihan niya ito na hayaan na lang ang sinasabi niya. Gagamitin niya ang mga tao. Ipinaalam ni Crimson sa lahat na hindi makagalaw ang Dragon Reaper, at nag-aalok ang mga nakaligtas na bayaran sa lahat ng mayroon sila. Ngunit tinanggihan niya ang alok dahil balak niyang gamitin ang mga ito para sa labanan. Sinusubukan niyang guluhin ang isip ng mga ito, nagpapaalala sa mga taong naiwan nila, habang inilalarawan ang pagdurusa na pagdaanan nila at ang resulta ng kanilang kamatayan. Ang mga nakaligtas ay sumuko, habang kinikilala nila na wala silang magawa, at inalok niya sila ng tulong sa pamamagitan ng pagpapahiram sa kanila ng espada na nagsasabing ito ay magbibigay sa kanila ng kapangyarihang talunin ang mga dragon, ngunit sinabi niyang hindi niya magagarantiyahan ang kanilang kaligtasan at tatanggapin nila ang espada, at hinangaan niya ang kanilang fighting spirit. Si Crimson at ang mga Dragon Hunters ay dumating sa mga guho ng isang lungsod at ipinakita niya ang mahiwagang susi. Gamit ito upang buksan ang isang pinto na humahantong sa isang misteryosong armory na puno ng mga modernong armas. Si Ragna ay gumagawa ng mga pilak na bala habang ang mga lalaki ay nagsasanay gamit ang mga baril. Sinisiguro ni Crimson na hindi siya nagagalit sa kanya dahil alam niyang balak niyang pangunahan sila sa tagumpay. Ngunit nagalit siya na hindi pa siya makabangon at tinawag na siya ngayon na Dragon Reaper ng mga survivors, na sinabi niya sa kanya na ayaw niyang maging siya dahil baka sila ay mamatay. Sinabi niya sa kanya na ito ang dahilan kung bakit niya iniwan si Leo, at kinilala niya ang kasabihang ito na natatakot siyang mawala siya sa harap ng kanyang mga mata. Iminumungkahi ni Crimson na hawakan niya ang kanyang susi na nag-aalok na magbukas ng isang puwang sa armory, kung saan siya ay maaaring niyang ikulong. Pagkatapos ng kanyang masaya na panunukso at bugbugin si Ragna, sinabi niya na kunyar siya si Crush Tempest. Sinabi niya sa kanya na hindi siya maldita at nagpakita siya ng totoong sumpa sa pamamagitan ng pagkitol ng kanyang sariling buhay. Dumating ang slime pagkatapos ng pag-eespya sa bayan at ginantimpalaan niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga bangkay. Ang slime ay kumukuha ng hugis ng bayan gamit ang puyo ng tubig sa gitna ng pagpuna na may mga babaeng lumulutang, na pinunit ang mga paa ay
alam niyang gagamitin ni Tempest ang mga babae para aliwin ang sarili sa pag-aakalang ito ay makagambala sa kanya sandali. Kaya nagpa siya siyang huwag sabihin sa iba ang tungkol dito. Tinipon ni Crimson ang mga Dragon Hunters at sinabing magbibigay inspirasyon sa kanila na talunin ang dragon. Kinikilala ni Tempest ang kanilang pagdating habang nakikita namin silang papalapit sa lungsod. Tinutuya siya ni Crimson sa pamamagitan ng megaphone dahilan para magalit siya kaya sinimulan niya silang habulin. Si Michael ay nagsimulang mawala ng kumpiyansa habang nakatingin sa buhawi sa pag-aakalang hindi sila malakas na tanggapin ito. Ngunit pinalakas niya ang kanyang loob na sabihin sa kanyang mga tauhan na maaari silang manalo. Si Tempest ay patuloy silang hinahabol. Ipinahayag ni Crimson ang plano niyang ilantad siya sa sikat ng araw upang mabawasan ang kanyang kapangyarihan. Nagpaputok si Michael at ang mga bala ay nag-freeze sa hangin. Nalaman namin na ang Silverine ay hindi nagyayelo sa dugo ng dragon ngunit ito ay nagyayelo sa loob ng magic. At dahil ang hangin ay kontrolado ng magic ang mga bala ay maaaring mag-freeze ito sa tingin ni Tempest ang silver bullet ang gamit nila. Pero ordinary lead bullet lang ang mga bala na naglalaman ng Silverine ni Ragna. Natuwa siya sa taktika nila at confident sa powers niya ngunit ang mga lalaki ay nagpaputok at sa pagkakataon ito gumamit sila ng special na bala gamit ang Silverine ni Ragna. Ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay nagpapakita habang ang buhawi ay inalog ngunit hindi ito sapat upang sirain ito. Nagalit si Tempest at ang buhawi ay bumilis ngunit patuloy ang mga ito sa pagbaril na lalong nagpagalit sa kanya. Kaya pinalaki niya ang kanyang power output ngunit sa kanyang galit hindi niya napansin ang pader na natatakpan ng Silverine Bow Arts. At nabangga niya ito winasak ang kanyang buhawi na dinakma siya ng slime sa himpapawid at itinapon siya sa isang Silverine Spear. Na sinasaksak ang puso niya habang wala siyang depensa nagsimula siyang magsunog sa sinag ng araw. Nagsimulang magdiwang ang slime ngunit inaangat sila ng lupa at pinabagsak sila na nagbibigay ng pagkakataong makabawi si Tempest. Ngunit habang malapit na niyang tanggalin ang sibat na nataman siya ng truck at patuloy na pinagbabaril siya ng Dragon Hunters. Nalaman namin na kung nakuha ni Tempest ang kanyang dragon form ay magkakaroon siya ng kapangyarihan na magpatawag ng 8 buhawi ng sabay-sabay. At ang plano ni Crimson ay masira ngunit dahil sa kanyang pagmamataas, hindi niya nahulaan na madali siyang matatalo at isang Dragon Hunter ang naghatid ng pangwakas na atake sa kanyang ulo. Naalala ni Ragna ang pag-uusap nila ni Crimson noong nakaraang gabi kung saan sinabi nito sa kanya na ang pagpili sa kanya kaysa kay Liu ay ang tamang pagpipilian. Nabanggit niya na marahil ay ginawa ni Crimson na hindi seryosohin. Bilang isang pagkakataon na magsagawa ng isang eksperimento sa kanya habang ang pagdiriwang sa dikalayuan ay naaaliw si Crimson sa nakikitang pag-aapoy ni Tempest. Naaalala niya kung gaano siya kapanganib habang naaalala niya na kailangan niya siyang tugisin pagkatapos talunin ang lahat ng mga dragon. Tinitipon nila ang mga nakaligtas na binibigyan sila ng lahat ng kailangan nila para mabuhay. Habang umaasa si Crimson na makakatakas sila sa bansa pinahahalagahan nila ang kanyang tulong ngunit binubura niya ang kanilang mga alaala kaya nakalimutan nila siya. Sa halip ay pasalamatan si Ragna ngunit iginiit niya na ito ay isang pagsisikap ng koponan na nagsasabing hindi ito magiging posible kung wala sila. At sila ay nagpaalam sa isa't isa. Si Ragna at Crimson ay nakikinig sa balita at narinig nila ang isang anunsyo mula sa Royal Army na nagpapalam sa kanila tungkol sa isang malaking pag-atake ng dragon. Malapit sa hangganan at nag-utos sa mga sibilyan na lumikas si Ragna at Crimson alam na ito ay isang bitag at ang tagapagbalita ay sinusubukang ipasok ang mga mamamayan sa kabisera. Kaya nagpasya silang pumunta rin doon 5 araw bago nalaman ng hari kung paano nawasak ng lightning storm ang Donapier. At nilipol ng mga dragon ang lahat ng mga sundalong nakatalaga doon. Inutusan ng hari ang kanyang mga tauhan na tipunin ang mga tropa na nakatalaga sa ibang mga lugar, at kailangan nilang kumalap ng mga Dragon Hunter para sa kanilang hukbo. Nag-utos sa kanila na iwasan ang mga superior na dragon. Ang pangyayaring ito ay nagpapaalala sa hari ng nangyari 20 taon na ang nakalilipas. Ang Donapier ay sinalakay ng Garnesian Army ngunit sila ay naligtas nang dumating ang superior dragon upang sirain ang hukbo sa pamamagitan ng kidlat. Kaya't ang hari ay nagtataka kung bakit sila ngayon ay inaatake. Nalaman namin na isang harang ang pumoprotekta sa kabisera ngunit alam niyang napakalakas ng mga superior na dragon. Bigla siyang binisita ng isang anghel na nagpakilala bilang Ultimatia, humihingi ng paumanhin sa hari sa biglaang pagpasok.
tinitiyak sa hari na ang harang ay ganap na gumagana sa pamamagitan ng sikat ng araw. Naipon sa araw sa oras ng gabi upang ilayo ang mga dragon. Tiniyak niya sa hari na ang harang ay ganap na gumagana. Ngunit alam ng hari na nagtsatsaga lang ito para kausapin siya. Ang hari ay nataranta dahil alam niyang si Ultimecia ay walang record ng pakikipag-usap ng publiko. Tiniyak ni Ultimecia sa kanya na ang kanyang mga tauhan ay ligtas at hininto lamang niya ang oras upang makapag-usap sila ng pribado. Humihingi siya ng paumanhin sa ang hari at ipinakita ang ulo ng kanyang subordinate na nagsasabing hindi niya sinasadyang umatake sa Donapier. Kaya't pinarusahan niya ang kanyang nasasakupan na si Kamui na kumikilos ng mag-isa. Ang hari ay nalilito ngunit napansin niya na kahit na ang oras ay nagyelo at hindi pa rin siya makagalaw at may posibilidad na atakihin siya ni Ultimecia. Ngunit siya ay nagpasya laban dito dahil alam niyang ang kanyang kaharian ay maaaring masira bilang ganti. Tinanggap niya ang kanyang paghingi ng tawad ngunit ipinahayag niya na gusto niya ang mga tao ng Donapier upang magkaroon ng isang matiwasay na kamatayan at ang hari ay nalilito sa narinig niya. Ipinaliwanag niya na ang Diyos ay nagutos na ang bansa ay wasakin, kaya siya ay naghanda upang maisakatuparan ang layuning ito. Ngunit siya ay nahadlangan ng ang kanyang nasasakupan ay nawasak na alam niya na ang mga tao ay naghahanap ng kanlungan na nagsasabing hindi siya makakapayag. Umalis sila kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na salakayin ng mga bayan malapit sa hangganan ng bansa upang hindi sila makatakas. Nagmakaawa sa kanya ang hari na utusan ang kanyang mga tauhan na huminto ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya masasabi na ang labanan ay magiging isang pagdaloy ng dugo. Walang ibang pagpipilian ng hari kundi ang patayin siya kaya naghahanda siyang salakayin siya gamit ang kanyang singsing. Nakita namin ang lahat ng kapangyarihan sa kapital ay naubos habang ang hadlang na nagpo-protekta sa kabisera ay ginawang sandata na pinupuntirya niya si Ultima na nagbabalak na patayin siya ngunit sinaktan siya ng kanyang subordinate na si Borg. Pinaalalahanan niya si Borg na hindi niya dapat papatayin ang hari. Ngunit tiniyak sa kanya na ang hari ay buhay pa. Binaliktad niya ang oras upang maibalik ang katawan ng hari at humingi siya ng tawad sa hari para sa aksyon ni Borg. Natakot ang hari dahil naaalala pa rin niya ang nangyari kaya napagtanto niya na wala siyang pagkakataon laban sa kanila. Sinabi sa kanya na walang paraan upang ang mga tao sa kanyang bansa ay makatakas sa kanilang kamatayan. Dahil gusto ng Diyos na sila ay mamatay, hiniling niya sa hari ang kanyang kooperasyon upang tumulong. Tiyakin na ang kanyang mga tao ay mamamatay ng walang pagdurusa at siya ay sumasang-ayon dito. Sa kasalukuyan ang mga sibilyan ay lumikas sa Royal Capital at ang tagapayo ng hari ay nagbubunyag na napakaraming mga refugee na nagsasabing hindi makabubuting tumanggap ng higit pa. Ngunit sinabi ng hari sa kanya na huwag isipin ang tungkol sa hinaharap. Si Kamui ay kinukutya siya na nagsasabing wala siyang lakas ng loob. Sinabi sa kanya na nagsimula na ang kanilang plano upang mabigyan nila ang tao ng mapayapang kamatayan sa loob ng 10 araw. Ngunit binabanggit na may problema dahil ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay pinatay ni Princess Faria at 3 superior dragon. Natalo sila sa hindi kilalang puwersa. Sinisisi niya si Kamui sa kanilang pagkamatay at sinabing hindi niya patatawarin ang kanyang kawalang ingat. Ngunit gusto niyang bumawi sa kanya kaya ibinalik niya ang kanyang puso at sinabi sa kanya na ang kanyang parusa ay nasa spinde at inutusan niya itong tumulong na harapin ang sitwasyon. Nakikita natin ang isang eksena mula sa hinaharap ni Ragna habang siya ay natalo sa pamamagitan ng mga nakatataas na dragon. Pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin sa kanya sa pag-aakalang dapat na nila siyang paksain. Siya ay nakakaramdam ng kalunos-lunos na nagtataka kung bakit siya nabubuhay pa. Habang iniisip niyang sumuko ngunit alam ni Kamui na gusto niyang mamatay kaya nagpasya siyang patayin siya dahil gusto niyang magpatuloy ang pagdurusa ni Ragna. Kinukutya niya ang iba dahil gusto niyang magbigay ng maawaing kamatayan si Ragna. Nagtanong sa kanila kung mayroon silang anumang pagtutol ngunit sinaktan siya ni Ultimecia at sinabing napupuot siya sa mga taong sumisira sa kapayapaan. Ipinahayag niya na gusto niyang tanggapin si Ragna sa bloodline at lumapit siya sa kanya na alam niyang siya ang may pananagutan sa pagkawasak ng kanyang bansa. Ngunit iniisip niya na ang kanyang kaligtasan ay ang kalooban ng pag-iisip ng Diyos ay kamangha-mangha para sa pamamahala upang manatiling buhay. Hindi niya naiintindihan ang sinasabi nito kaya ipinaliwanag ng subordinate na si Zora na malapit na siyang maging superior dragon. Nalaman na dating tao ang mga superior dragons ngunit nag-transform sila pagkatapos makatanggap ng dugo mula kay Ultimecia kaya naisip nila na dapat maging masaya si Ragna. Dahil malapit na siyang mag-evolve sa isang mas dakila ngunit sinisisi niya ang mga dragon dahil pinapatay ng mga dragon ang lahat. Kaya gusto niyang makaganti.
Sinabi sa kanya ni Zora na mawawala ang kanyang puot pagkatapos siyang mabago ni Ultimate. Nagpatawag ng espadang dugo na nagsasabi kay Ragna na gagamitin niya para saksakin ang kanyang puso. Tiniyak niya sa kanya na hindi siya mawawala sa kanyang sarili na sinasabi sa kanya na ang kanyang pananaw ay malapit ng magbago. Bilang nagsimula siyang sumisigaw sa paghihirap noong kasalukuyan nakita namin sina Ragna at Crimson na nakasakay sa tren habang si Crimson ay nagtataka kung naaalala niya ang isang bagay na mahalaga. Sa tingin niya na si Ultimate ay mas masahol pa kaysa kay Crimson na nakikita ang kanyang pag-uugali na kasuklam-suklam. Dahil siya ay mabait ngunit siya ay may pananagutan na patayin ang lahat kaya determinado itong pahirapan siya. Sinabi ni Crimson na hindi magagamit ni Ragna ang kanyang buong kapangyarihan kaya kakailanganin niya ng maraming taon ng paghahanda upang talunin si Ultimate. Ngunit sa palagay niya ay nakatanggap na si Ultimate ng balita tungkol sa kanilang mga pagsasamantala kaya't ang kanyang pinakamalakas na nasasakupan na si ay dapat na nasa daan upang mag-imbestiga. Sa palagay niya na maaari nilang harapin ang Taima sa sandaling ito. Hindi niya nakikita na ito ay isang pagkakataon na gumawa ng isang eksperimento na magpapasya sa kanilang kinabukasan samantala naalala ni Ultimate na ang bansa ay wala na sa isipan ng Diyos. Kaya't nakikita niyang tungkulin niyang burahin ito mula sa pag-iral. Siya ay nagdadalamati sa kanyang pagkahulog. Iniisip ng mga kasamahan na sila ay nabigo sa Diyos at nais niyang magbigay pugay sa kanilang pagsira sa bansa. Si Ragna at Crimson ay dumating na sa Royal Capital. Habang isiniwalat ni Crimson na sila ay nasa distrito ng komersyo at kailangan nilang pumunta sa lumang distrito. Gusto niyang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan na sinasabi sa kanyang mga kasamahan na huwag siyang tawagin sa kanyang pangalan. Ngunit napansin niyang may sakit si Ragna dahil ipinakikita nito na masama talaga siya sa mga tao. Sinabi niya sa kanya para masanay ito sa pagtatanong sa kanya kung gusto niyang ihinto ang pangangaso. Ngunit sinabi niya sa kanya na handa niyang isakripisyo ang lahat para talunin ang mga dragon. Narating nila ang lumang distrito at sinabi ni Crimson na magsisimula na siyang maghanda para sa kanyang plano. Sinabi niya kay Ragna na panatilihing mahinahon ang pagpapayo sa kanya na huwag banggitin ang pangalan ng kaaway at iwasang makipag-usap sa sinuman habang papalayo siya. Nagtataka siya kung bakit kulang ang mga tao dahil milyon-milyong mga refugee ang dapat na nagsisiksikan sa kabisera. Sa palagay niya ay bumababa na ang kanilang bilang at nagsisimula ng mawala ang mga tao sa pangunahing distrito. Dahil tapos na ang araw at sinabing kailangan lang nilang maghintay hanggang gabi, sinabi kay Borg na sinisiyasat ni Taima ang mga kondisyon ng mga tumakas sa lumang distrito at nagalit si Ultimate sa pagpapaalala sa kanya na tungkulin nilang alagaan siya. Habang nakikita namin ang Tenyente General na si Rowan habang nagsasaya siya sa kanyang oras kasama ang mga babae, lumapit sa kanya si Crimson at kinilala siya bilang kanyang amo ngunit pinaalalahanan siya nito na inutusan siya nitong tipunin ng intel habang nakabalat bilang isang mataas na opisyal. Ngunit nag-aaksaya siya ng kanyang oras sa mga kababaihan na nalaman namin na siya ay si Golem at ang kanyang lingkod na si Chimera ay sumama sa kanila, na handang tumanggap ng mga utos mula sa kanya. Sinabihan niya si Chimera na gumawa ng laban nila Ultimate at Ragna sa pag-aakalang matatalo nila siya. Isang pulutong ang nagtitipon bago ang mga sundalong naglalabas ng mga kurtina na inilalantad ang mga bangkay ng mga dragon. Sinabi ng sundalo sa kanila na ang kanilang bansa ay inaatake ng mga dragon ngunit sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala dahil ang Royal Army ay nanalo laban sa mga dragon. Nangako sa mga tao na sila ay makakabalik sa isang mapayapang buhay at natutuwa silang marinig ang pagpupuri nito na galing sa royal na pamilya. Ngunit alam ni Ragna na ito ay isang bitag kaya nagsimula siyang maglakad palayo sa paglakad niya nakasalubong niya si Ultimate at agad niya itong nakilala. Kaya natakot siya dito tinawag na pinayuhan siya ni Crimson na huwag sundan siya ng mag-isa. Ngunit naisip niyang kunin nilapitan niya siya at nag-iisip kung masama ba siya kaya hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Ibinunyag ni Crimson na plano niyang gamitin si Ragna para talunin si Ultimate na humihiling sa kanyang mga katulong na makipagtulungan sa kanyang plano. Ngunit sa palagay ni Golan ay hindi nila matatalo si Ultimate dahil may kapangyarihan siyang manipulahin ang oras sa pag-iisip na si Ragna ay hindi sapat ang lakas para talunin siya. Tinawag siya ni Chimera na duwag na nagsasabing hindi nila
Kailangan ng tulong niya ngunit tinanong niya ito ng simpleng problema sa matematika at nagpupumilit itong lutisin. Kaya ininsulto niya ito na sinabi sa kanya na kahit isang bata ay kayang lutisin ito sa tingin niya na hindi niya kayang pagsilbihan si Crimson na may mababang katalinuhan. Ngunit sinabihan siya ni Crimson na itigil ang pagpapaalala sa kanya na siya ang lumikha sa kanila upang hindi nila insultuhan ang isa't isa. Ipinakita niya sa kanila ang isang recording kung kailan binaliktad ni Ultima ang oras at si Crimson na inamin na ang kanyang kapangyarihan ay kahanga-hanga, ngunit alam niya na ito ay hindi invincible. Samantala sinalakay ni Conway ang grupo ni Michael at sinabing hindi siya makapaniwala na natalo nila si Tempest. Napagtanto ni Michael na mas malakas siya kaysa kay Tempest at tinanong niya sila tungkol sa kanilang mga pilak na espada, na naghahanda sirain sila. Balik kay Ragna habang nagtataka si Ultimetia na kung anong meron sa kanya si Slime ay sinabihan siya na layuan si Ragna dahil ang karamihan ay nagdudulot sa kanya ng sakit. At pinili niyang huwag makipag-away sa kanya na nagsasabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanya. Humihingi siya ng paumanhin para sa paglukso sa mga conclusion dahil sa tingin niya na ginawa niya ang tamang desisyon. Dahil hindi siya dapat kumilos sa kanyang sariling. Si Slime nagsasabi hindi siya amoy tao na nagtatanong sa kanya kung maaari niyang dilaan ang kanyang mukha. Ngunit pinigilan siya ng isang batang lalaki at ipinahayag niya na tinutulungan niya siya na mahanap ang kanyang mga magulang. Alam ni Ragna na responsable siya sa hindi mabilang na pagkamatay kaya tinanong siya kung bakit niya ginagawa ito. Ngunit sinabi niya na ginagawa niya ito na hindi na kailangan ng dahilan para maging mabait. Aalis na sana siya nang biglang dumating si Nebulam at sinabi sa kanya na galit si Borg. Sinabi niya na si Ragna ay mukhang Dragon Hunter ngunit sinabi niya sa kanya na si Ragna ay may sakit lamang dahil sa karamihan ng tao na napagtanto niya na hindi siya kakaiba. Kaya siya ay nag-iisip tungkol sa paghahanap ng lugar na hindi masyadong matao. Si Chimera at Golem ay patuloy na nanunood ng recording. At si Chimera ay nagtataka kung bakit ipinagpatuloy ni Ultimetia ang oras nang siya ay nagpasya na baligtarin ito. Naisip ni Golem na ito ay dahil ang kanyang kapangyarihan ay may mga limitasyon at si Crimson ay sumang-ayon sa kanya, na nagsasabing hindi siya maaaring huminto at ang rewind time ay sabay na inihayag ni Crimson na ito ang kanyang kahinaan. Nagpapaliwanag na maaari nilang patuloy na sirain ang kanyang katawan upang siya ay mapipilitang i-rewind ang oras at sa kalaunan ay mauubusan siya ng mahika. Naisip ni Crimson na maaaring kunin ni Ragna ang pagkakataon habang inaalala niya ang pag-uusap nila sa kanya kung saan binanggit niya na ang kanilang mga kinabukasan ay nagawang talunin si Ultimetia. Kaya alam niya iyon ang maaari magpanalo sa kanilang laban. Si Crimson na binanggit na si Nebulan at Borg ay maaaring makagambala. Kaya siya ay nagutos sa mga tagapaglingkod na harapin sila habang naglalakad sa isang eskinita. Siya ay patuloy na nagtataka kung siya ba ang gumawa ng tamang desisyon. Alam na ang kanyang hinaharap na sarili ay aatake kay Ultimetia. Naalala niya ang mga utos ni Crimson upang mapanatili ang kanyang kalmado ngunit nagtataka siya kung bakit siya nakakaramdam ng kaila hilakbot. Si Slime ay nagpapakita na maaari niyang kontaken si Crimson ngunit sinabi ni Ragna na natagpuan niya ang target at siya ay gumagala sa kanyang sarili. Habang si Crimson ay nagpahayag na siya ay nagbibigay kay Ragna ng mga subliminal na mensahe sa pag-aakalang magagawa niya itong manipulahin sa hinaharap. Dahil siya ay isang lalaking may pambihirang kapangyarihan, sasabihin niya sa kanyang mga alipin ang tungkol sa kanyang plano. Ngunit tumawag si Slime na nagsasabi sa kanya na pinagtaksilan sila ni Ragna. Si Ultimetia ay tinulungan ng bata para nahanap ang mga magulang nito. Tinanong siya ni Nebulam kung kasama ang pamilya ng bata sa listahan ngayon at kimantima niya ito, na nagsisabing nakatakda silang mawala at narinig ito ni Ragna at patuloy niya itong pinakinggan. Iniisip ni Ultimetia na ang mga tao ay mapapahamak ngunit gusto niyang maging masaya sila bago sila mawala. Ngunit napagtanto niya na bumalik si Ragna at sinabi niya sa kanya na ang kanyang pag-uugali ay nakakasakit sa kanya. Inamin niya na siya ay galit at ang kanyang pasya na talunin ang mga dragon. Napakalakas kaya nahihiya siya sa kanyang sarili sa pagpiling lumayo at sinabi sa kanya ni Ultimetia na hindi niya naiintindihan ang sinasabi niya. Ang katawan ni Nebulam ay gumuho habang naghahanda si Ragna para sa labanan. Napagtanto niya na kaaway niya ito kaya nagpasya siyang ihinto ang oras. Ngunit sinugod niya ito sa paghiwa-hiwalay sa kanya sa oras na para maibalik ang kanyang katawan, ngunit bago pa niya magawa ang lahat ay sinuntok niya siya ng buong lakas. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mabangis na pagsalakay na pinipigilan siyang huminto sa oras kaya sinubukan niyang kontrahin ang pag-atake. Ngunit inilunsad siya nito sa himpapawid at pinalipad. Siya ay nagpakawala ng apoy. Ngunit inihagis niya ang pilak na espadang na tumusok sa kanya paulit-ulit na nagpupumiglas na makipagsabayan sa kanya na hindi niya kayang ipagtanggol
ihabol ang sarili. At sinabi niya sa kanya na ang pinakadakilang kabaitan na magagawa niya para sa mga tao ay ang mamatay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Bumalik tayo sa kinabukasan ni Ragna habang sinasaksak siya ni Ultimetia na naging sanhi ng pag-init ng kanyang katawan. Ngunit ayaw niyang magbagong anyo sa dragon kaya itinulak niya siya at kitilin ang sarili niyang buhay. Iniisip ng mga nakatataas na dragon na siya ay patay na. Nagtataka kung bakit niya tatanggihan ang kanyang kabaitan at napagtanto niya na ang pagtanggap sa kanya sa bloodline ay isang pagkakamali na nagsasabing mas mabuti pa siyang patayin ay nagpasya silang umalis at pagkaraan ng ilang sandali ay dumating si Golem at Slime na nag-iisip si Ragna ay isang piraso ng basura ngunit sinisiyasat ni Crimson ang kanyang katawan na napagtanto na siya ay naniga sa kanyang puso upang ihinto ang pagbabago. Inutusan niya si Golem na dalhin siya sa kanilang base na nagsasabing bubuhayin siya nito dahil alam niyang may potensyal itong bumalik sa kasalukuyan ay galit na galit si Crimson. Dahil hindi sinunod ni Ragna ang kanyang utos ngunit napagtanto niya na ang kanyang layunin ay upang masuri ang kanyang mga kapangyarihan. Kaya naisip niya na hindi ito mahalaga hanggat siya ay nanalo. Ipinaalam sa kanya ni Chimera na siya ay may kalamangan na sinasabing si Borg at Nebulan ay wala ay hindi matagpuan. Sinabi niya na ang harang sa buong kapital ay nawala na napagtanto na si Nebulan ay patay na. Pero hindi pa niya ito sigurado kaya si Slime ay inutusan para hanapin siya si Golem na nakita si Borg na lumapag sa kastilyo at inutusan siyang labanan si Borg. Ngunit sa tingin niya ay hindi siya mananalo dahil wala siyang oras upang lumipat sa kanyang katawan ng labanan ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan lang niya ng oras. Bumalik kay Ragna habang naghahatid siya ng isang mapang wasak na sipa na dumurog sa pader na epekto na patuloy niyang pag-atake kay Ultimetia. Habang napagtanto niya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon ngunit sinabi sa kanya ni Borg na paputukin ang kanyan. Iniisip na ito lang ang paraan para matalo si Ragna siya magpapatutok na ng kanyang kanyan ngunit nabaril siya ni Golem. Ipinagpatuloy ni Ragna ang kayang pag-atake ngunit bigla siyang nakulong sa isang hadlang dahil napagtanto niya na si Nebulan ay buhay pa. Siya ay nagpupumilit na mapanatili ang hadlang ngunit determinado siyang protektahan si Ultimetia. Nagawang ibalik ang bahagi ng kanyang katawan at tinawag niya ang mga dragon gamit ang mga ito upang palibutan si Ragna. Ngunit pinakawalan niya ang kanyang buong kapangyarihan at malapit na siya upang basagin ang hadlang. Kaya naisipan ni Nebulan na ayalay ang kanyang buhay para pigilan si Ragna ngunit bigla siyang kinain ni Slime. Ang hadlang ay nawasak ngunit naibalik na ni Ultimetia ang kanyang katawan at ihihinto na sana niya ang oras ngunit si Ragna ay umatake sa kanyang pambihirang bilis na sinira ang kanyang katawan sa isang iglap. Sa sandaling iyon ay naalala niya kung paano sinabi ni Kamui sa kanya ang tungkol sa kanyang kahinaan na sinasabi niya. Masyadong mahaba para huminto ang oras kaya mahihirapan siya laban sa malalakas na kalaban. Sinipa siya ni Ragna dahilan para bumagsak siya sa lupa at tinuloy niya ang pag-atake habang binabasag niya ang lupa gamit ang kanyang lakas. Ngunit naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Kamui na gamitin ang kanyang trump card kung kaya niya. Dahil hindi niya siya matatalo kaya ginagamit niya ang kanyang ultimate skill na nagpapahintulot sa kanya na i-rewind ang oras. Para sa buong mundo na natagpuan ni Ragna ang kanyang sarili sa gitna ng karamihan ngunit nararamdaman niya na may mali sa pag-alam na kailangan niyang gumawa ng isang bagay na mabilis. Si Ultimetia ay hininto ang oras at sinabi sa kanya na ito ang kanyang ultimate skill. Kung gusto mo ng ganitong video huwag kalimutang mag-like, share and follow. Salamat sa panunood.